tayo mismo dito po kay Vice Ganda, mga kababayan. Sumagot na po. Kasi ang tagal di ba? Ilang araw ho, mga boss Chipamo, sir, bago sumagot si Vice Ganda para po doon sa mga sumasakit ang ulo sa kanya. Doon po sa mga nagagalit sa kanya, mga kababayan. Nandito ho muna tayo kay Vice Ganda, mga bossing. Ngayon, syempre, understandable na. Ayan. Kasi naman itong mga DDS, napakabalat sibuyas mga kababayan. Yung simpleng jet to holiday, jet ski holiday, which is si dating Pangulong Duterte naman ang nagsabi noon. Nag-aartihan from Manila to West Philippine Sea, via jet ski. Yun yung sabi ng dating Pangulong Duterte. Inulit lang ni Vice Ganda, kaya lang, balat sibuyas. Doon. Eto, may sagot sa inyo si Vice Ganda. Sa hirap ng buhay ngayon, syempre, understandable na pinag-iisipan natin kung saan natin ginagastos sa mga pera natin. And we're very grateful na pinili nyo kami na pagkukulan ng mga ipon ninyo, ng mga pera ninyo. Thank you very much. Ayan, nagpapasalamat doon sa mga patuloy na tumatangkilik at patuloy na nanonood doon sa kanyang mga concert. Dahil ang sabi niya, maraming salamat po sa lahat ng taong nandirito na kami po ang pinagkagastusan nyo o kami po ang pinili nyo na gastusin yung ipon ninyo. Doon po sa loob, mga kababayan, nakikita ko parang happy-happy lang po sila. Doon po sa loob, parang wala lang, masaya lang, okay. Merong mga nagse-cellphone, eto pinagsabihan niya. Yung mga kumukuha ng video mga bossing. Bakit daw? Maraming salamat. So just enjoy the night. Mas maganda akong be in the moment. Alam mo yun yung mga namimiss natin ginagawa, yung be in the moment. Kasi most of the time, naka-cellphone tayo. Diba? So pag nanonood kayo ng concert, habang namnamin. Di ba? Namnamin. Unang-una, mga kababayan, yung mga concert na ganyan, minsan nakikita ko na-upload naman sa YouTube Kagaya nung sa mga ano tawag yun, yung huling concert na naging controversial? Edgardo Ortiz, 6948. Naalala nyo yun? Yung huling concert na naging controversial kasi meron dalawang magkasintahan na magkabit kaso na na ispatan nung kiss cam nila. Yun, di ba? Pinapalabas naman yun sa YouTube pagkatapos ng ilang araw o ilang buwan mga bossing. So kayo, kapag ka nanonood kayo ng mga concert, namnamin nyo mismo, ituon nyo yung pansin nyo o ituon nyo yung inyong sarili doon sa mismong pinapanood nyo. Kaya nga kayo nanood ng live Di ba? Kaya nga nanood ng live. Huwag na kayo magpakangalay na hawakan yung cellphone nyo tapos itutok kay Vice Ganda. Hindi nyo napanood ng maayos. Di ba? Ngayon, bakit sinisita ni Vice Ganda yung mga may cellphone? Ito, pakinggan nyo ito concert, cellphone ka ng cellphone. Ang mahal-mahal ang binahin natin sa cellphone. So saan nyo panonoorin sa bahay? Kasi dapat panonoorin nyo. Kasi lugi kayo manonood kayo, isa-cellphone nyo, tapos ipopost nyo. Yung mga hindi nakapagbayad, nakanood ng libre. Totoo. Di ba? Sinelphone nila, nilive nila, yung mga nandoon sa labas ng nasa bahay lang nila, nakanood nga ng libre, walang binabayaran. At ang masaklap pa daw dyan, mga bossing, ito mga DDS, para sa inyo ito. Pakinggan nyo yung sagot sa inyo ni Vice Ganda. At ito pang masakit dyan yung mga nanonood dito, yung mga nagbabayad. Yung mga nandoon sa loob, bayad. Pero yung mga nanonood sa mga cellphone ninyo, nag-enjoy hanggang sa pag-uwi, nag-enjoy masaya. Yung mga hindi nagbayad, tapos nakinood lang, naglamputan yung may mga opinion. Kayo daw pa ang galit. Hindi na nga daw kayo nagbayad, mga DDS, tapos kayo pa ang galit sa inyong mga opinion. Diba? Na-enjoy nyo na nga. Ay hindi, tayo lang pala ang naka-enjoy, mga boss Chipamo, sir. Kasi yung mga DDS, medyo mahihina ho yan yung mga DDS, malalambot po yan. Manang-mana po doon sa idol nila na si Max Alvara, si Basta, sorry,
Max Alvarado tuloy. Oh. Mana ho sila doon sa kalambutan ni Baste Duterte ho, mga kababayan. Oh. Aminin nyo, sila pa yung na-offend. Ba't kayo na-offend? Wala naman kayo. Hindi naman para sa inyo. Hindi naman kinagbayan. Hindi naman daw para sa inyo yon. Di ba? Sabi ni Joel ng Cereza Force, si Chupapi Munyanyo, si CM Baste. Oh. Di ba sila yung offend? Sila yung hindi nag-enjoy. Sila yung may ayaw ng mga gago. Kaya kayo may karapatang mag-enjoy dito. Maraming salamat for being here. Hindi ko akalain. Kasi yung mga DDS, totoo mga kababayan, kahit na isang buong oras tayo ditong naka-live, ang masasabi ko lang po sa kanila, napakabalat si Busias. Oh. Noong araw ho, pagka nakikipagbardago lang kami, wala, okay lang. Hindi namin pinapansin. Yung mga kakamping, binabardagol kami. Okay lang din. Sa mga kakamping, binabardagol namin sila. Pagdating pala dito sa mga DDS, number 1 palang mga iyakin itong mga ito. No, kasi daw, ay ganito, i-unfollow na kita. Tapos may nagbalita pa na DDS platform. Si ganitong influencer, in-unfollow si Vice Ganda. Sinilip ko kasi hindi ko kilala talaga eh. Sinilip ko kung sino yung influencer na yun. Sabi ko, hindi ko kilala to. Tinignan ko kung ilan yung followings. 200,000 Parang pinagmukha pa nila na sikat na sikat. Ito na makakasama ko si Jim Velasquez. Pero God is so kind to me. He always gives me so many chances every single day. Ayan, kahit alam nyo mga DDS o kayo dyan sa Davao, kahit na anong sigaw ninyo, kahit sabihin nyo pa na si Vice Ganda ay tawag dyan? I-persona non grata, mukhang wala naman pakialam sa inyo. Mukhang hindi naman kayo pinapansin. Di ba? Mukhang wapakels naman sa kanila, mga kababayan. Oh, dapat tigil nyo na lang siguro. No? Ayan, nerest bakam pa kayo. Oh. Tanungin nyo si Vice Ganda, Vice, kapag ka pinersona non grata ka namin, may pakialam ka? Baka ang isagot sa inyo niya, wala. Vice, kapag binash ka namin, may pakialam ka? Baka ang isagot sa inyo niyan, wala. Walang may pakialam sa inyo. Kayo lang ang malalambot at kayo lang yung mga baste ang ugali. Sabi ni Harold Ventura, 1353, pa-shoutout, Sir Mark. Oh, ayan sinoutout na kita. Si Duterte, persona non grata sa Pilipinas. Hindi. Baka si Duterte, persona non grata doon sa langit kasi minura ang Panginoon. Di ba? Sanay na si Vice dyan sa ganyan. Oh! Tayo nga ilan lang po tayo dito. Kalahating milyon mga kababayan. Pero, kumbaga, makapalmoks na tayo pagdating doon sa mga basher, mga bossing. Yung mga basher lang naman, paulit-ulit lang naman ang mga sinasabi niyan, mga kababayan. Bangag si Mark Ramos, adik si Mark Ramos, bayaran si Mark Ramos. Ganun lang yan. No, paano ka masasaktan dun? Tayo, pag bumanat tayo, pag sinabi natin, isang vlogger ng DDS may banil sa kilikili. Wag na natin pag-usapan yan.